Nagbalik na naman nga kami sa aming camping serye. Wala talaga kaming kadala-dala dahil dun sa unang lugar kung saan kami unang nag-camping, binalikan ulit namin. Pero this time, mas maganda, mas matibay at mas malaki na ang tent na daladala ko. Bumalik kasi ulit kami dito sa Lake Tabeo. Same pa rin sa dati. Maulan, malamig. Kaya naman ngayong balik namin, pinaghandaan talaga namin ng sobra-sobra. Ewan ko na lang talaga kung liparin pa kami nito. Naksyuta! For today's ganap nga, nabanggit ko nga sa inyo kahapon na kami nga ay magkakaroon ng camping ngayong araw. Ang makakasama ko ngayon, si Ate Janela, si Kuya Kevin, at ang Manalo Twins kasama ang kanilang mga Diyosawa. Mula nga sa Bulacan, nagbiyahe kami na mahigit 9 na oras papunta dito sa Lake Tabeo o dito nga located sa may Kabayan, Benguet. Nauna na kami nagbiyahe kasama ko sa Ate Janela at si Kuya Kevin. Dito pa lang, sobrang ganda na talaga ng tanawin. Pero ang kapalit nito, napasok nga kami sa daan na hindi nyo talaga malilimutan. Mali kasi kami nang napasukan. Ewan ko ba sa mapa kung saan sa rugo kami pinagdadala. Naksuta. Buti na lang talaga, ang mga dala naming sasakyan ay mga 4x4. Ay, nungali. Talaga naman may bakot na hanggang 2028. Maling liko mo nga lang dito. Ay, talaga naman. Bukod sa makipot ang daan at one way, sobrang rocky road ng mga dadaanan nyo. Putik-putik, baku-bako, at talaga namang ubod ng sisikip. Hindi nga ito yung una naming nadaanan nung kami ay nagpunta ng Lake Tabeo. 40 minutes away pa nga kami sa aming pupuntahan at sana naman wag 40 minutes puro ganito. Grabe talaga ang mga dinaanan namin. Kinabahan pa nga ako dito kala Ate Janela dahil nga parang umaangat-angat na sila. Pero buti na lang talaga, mahuhusay na driver ang aming mga asawa. Asawa? O diba, nakikiasa-asawa na ako dahil pare-pareho na kaming mga kasal. Pagkatapos ng mahaba naming nilakbay, finally, nandito na kami sa Lake Tabeo. Pero pagdating namin dito, medyo tuyo nga ang lake. Ganun pa man, yung weather din kasi ang ginusto namin talaga dito. Sabi nga nila, ito ang pinakamalamig na campsite sa buong Pilipinas. Kaya ito talaga yung fantasy namin ni Bebo na lagi talagang pinupuntahan. Mga alas 3 ng hapon nung makarating kami dito at agad-agad nga nagpa-register na nga kami. 3 gabi din kami mag-i-stay dito. Hapon na nga nito, pero wala pa nga yung Manalo Twins dahil nauna nga kaming magsialis. Tapos naming magpa-register at magbayad. Naghanap na kami ng spot kung saan namin itatayo ang aming mga tent. So nga sila Ate Janela, prepared na prepared. At gumastos talaga ng ubod ng laki para sa camping namin na to. Kami din naman ni Bebo ay nag-invest talaga sa magagandang gamit. Talaga naman sa naranasan namin na yun, hindi na namin yun uulitin. Cody na nga ang brand ng tent na gamit namin ngayon. Pangalawang camping pa lang namin to, pero nag-upgrade na agad kami ng tent. This time, itong tent na to ay first time namin gagamitin. Nag-iisip kami ni Bebo kung ano yung bago naming bibilhin na tent. Ang sabi ko sa kanya, yung quality na kahit medyo pricey. Ang gusto ko talaga sa tent, yung medyo malaki dahil marami talaga akong gamit. Itong Cody tent nga ang napili ko at binili namin yan dito sa Camp Cafe PH. Sila Ate Janela, ang napili nilang kulay ay team black daw sila. Pero kami ni Bebo, beige talaga ang gusto ko dahil ayoko talaga ng madalumdo. Habang nagsasetup nga kami, ang ganda talaga ng tanawin. Dumadaan ang hamog at alam ko na kung ano ang signos na yan. Malapit na naman bumagsak ang matinding uran. Buti na lang, bago umulan at umambon, naitayo na agad namin itong aming air tent. Aloko, ngayon nyo talaga kami husgahan. Pag pala air tent ang gamit nyo, hindi na pala kayo mag-aaway. Wala pang 10 minutes na itayo na namin siya. Medyo nagtagal lang talaga kami ni Bebo dito sa pinaka-front na o pinaka-pinto niya. Dito kami nagtalo kasi iba yung gusto ko, iba yung gusto niya. Imbis na pag ganun ang gusto niya. Ay! Inabot din ng halos 1 oras ang pag-aayos namin sa tent. Ang sabi ko sa kanya, kung nakinig ka lang sa asawa mo, o de sana kanina pa tayo nakaayos na naksyuta. Kaya kayong mga lalaki, matuto kayong makinig sa mga asawa nyo. Panay lang kami asbok, pero alam namin ang tama. Umaayos na nga namin yung pintuan, dumiretso na ako dito sa loob para ayusin ko naman yung pinakasapin namin at paghihigaan. Pag nag-aayos kami, bumagsak ng matindi ang hamog. Wala ka nang ibang makita. Nakasetup na rin sila Ate Janela at kami nga ay paunti-unti naaayos na. Dahil first time namin gagamitin lahat ng mga bago namin gamit ngayon. Nga pa kami ni Bebo dahil hiwa-hiwalay nga yung mga lagayan. Hanggang sa inabutan na naman kami ng ulan dito sa labas. Ako kasi guys, ang fantasy ko talaga yung meron akong comfy na hihigaan pagdating sa pagkakamp.
camping. Napakadami kong gamit. Buong sala set, bit-bit namin. Isa pa sa medyo nagpahirap sa amin, yung pag-aayos ng aming canopy. Pero nung naayos na nga namin, yung mga damit naman ang isinilansan ko ng maayos. Kumpleto na rin ako ng gamit. Meron na din ako mga organizer na ditupi lang din. Kaya kung mapapansin nyo, ang camping na talaga lahat ng mga ginamit ko. Nung nakaraan kasi, may bit-bit akong Alpha Mart na eco bag. Oh, save. At saka isang Berding SM bonus sa naksyuta. Ngayon kasi natuto na ako. Sumali talaga ako sa lahat ng group chat, mga page, lahat yan pinapalo ko para makita ko kung ano ang tama at mali. Ay, mahal ang mga ininvest naming gamit. Kailangan madalas nyo kaming makitang mag-camping. Diyos ko, ang kinatatakot ko, taga lang, nginat-ngat to ng mga dagis, ay! Fast forward, kinagabihan nga, sobrang lamig na naman dito. Nakapantulog na ako na pang winter. Hindi pinatong ko na lang itong dala kong puffer jacket. Basta gabi, asahan nyo, lahat ng tao dito ay naka-puffer. Buong Pilipinas, feeling ko dito lang talaga sa Lake Tabeo natin yan mararanasang isuot. Kahit kasi summer, bumababa talaga ang degrees dito ng mga 10 degrees pababa. Dumating na nga rin ng Manalo Twins kasama ang kanilang mga asawa. Gabi na nga to at sabi ko sa kanila, sabay-sabay na kaming mag-dinner. May nga sakit-sakit lang katawan ng pambuntok, hindi nila natayo itong tent na binili ni Ate Janela. Sagot namin ang dinner ngayong gabi. Dinala namin dito ang Menjo Korean House, Kabayan Benguet Branch. Tuwing nagka-camping kami, hindi pwedeng mawala ang samgyupsal. Lalo na kapag kami ang kasama nyo. Yan din talaga ang masarap gawin kapag ka nagka-camping na ganito. Sakto, sobrang lamig talaga ngayong gabi. Umulan din kasi kanina at lahat kami ay hindi pa nanananghalian kaya saktong-sakto ang aming pagsasanji. Agad lang kami magkasama-sama guys. Siyempre, sa work namin, sobrang busy talaga. Kaya thankful kami na naisingit talaga namin yung mga araw na to para magkasama-sama. Panigurado, na na-experience namin na to, marami pa kaming mapupuntahang lugar para lang mag-camping. Pero day 1 pa lang to ng aming camping serye. Marami pang kaganapan bukas. Kaya kung umabot ka hanggang dito sa video na to, comment naman kung anong oras mo tong napanood at kung hanggang saan umaabot ang mga vlogs ko. Nakshuta! Yun lang naman. Salamat!